Napakasakit para sa isang ina na tawaging magnanakaw. Pag binigay mo lahat sa'yo ng pera, Authority mo ang magulang mo. Kaya yan binigay sa'yo ni Lord para maging authority mo dito sa lupa. Kaya nga siya ay parent. Si Lord ay parent natin, di ba? When God created us, hindi naman natin ginustong i-create, di ba? Katwiran nyo, yan, ganyan, di ba? Hindi naman gustong isilang. Pero si Lord, nang kinreate niya tayo, nandun na yung kanyang expectation na tayo ay gagalang sa kanya, na i-honor natin si Lord. Kasi ganun yon. Whether ginusto natin or hindi, and obviously, hindi naman natin ginustong isilang o gawin ni Lord, di ba? Si Lord ang may gawa niyan, but we need to honor and respect God. Give your parents the highest respect. Katulad ng respeto natin sa Diyos, ganun din yan ang gusto niyang mangyari sa ating mga magulang. Sa mga magulang. Kaya huwag kayong matigas ang ulo. Hindi man mabuti ang inyong magulang, hindi man ninyo nagugustuhan, ang tandaan nyo ang utos ng Panginoon. Huwag kayong magkaklas dyan, kaya hindi nyo pwedeng sabing mabuting tao kayo kaya nabibless. Hindi nyo nga nire-respeto ang pinakang mabigat na utos ng Panginoon, pangalawa sa Kanya. Kasi ang Panginoon, ang mga utos niya, kung mapapansin nyo sa Ten Commandments, na una si Lord, pangalawa ang magulang, at pangatlo na ang mga kapwa natin, ibang tao. So kasunod ang magulang sa mga utos ni Lord. Tandaan po natin yan, nahahati sa tatlong bahagi yung mga Ten Commandments. Una kay Lord, unang bahagi, pangalawang bahagi ang magulang, at pangatlo na ang ibang tao. Kaya pakatandaan natin po yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin, mabuting tao siya. Dahil hindi daw siya i-bless ni Lord kung hindi siya mabuting tao. Sige nga po, mayroon po bang mabuting tao na kinalimutan yung magulang niya? Na pinahiya, hinayaang hiya-hiyain ng girlfriend niya at hindi niya ipinagtanggol? May mabuti po bang taong ganon? Walang ganon. Kahit anong excuse niya, hindi kabutihan yon. Kasi ang nananaig sa kanya ay arrogance, pride, and pagmamalaki, di ba? At kayabangan. Ayan, tinagalog English ko. Kayabangan at pagmamalaki at galit at unforgiveness ang namamayani, ang lalim ng Tagalog namamayani sa puso at isipan niya. So, hindi yun godly traits. Ayaw ni Lord ng ganun. Kaya huwag niyang idadamay pa si Lord na binibless siya sa ugali niyang ganun. Hindi po ganon. Hindi ganon. Kahit sino, tingnan yung mabuti. Ano po? Ako, medyo matapang lang ako at mabigat magsalita. Pero kasi alam ko na tama yung sinasabi ko. Na alam ko na mali talaga yung ginagawa niya. Katulad ng mga bashers dyan na hindi iniintindi yung katotohanan ng paano maging righteous. Kundi ang ginagawa nila is yung yun nga, pagmamalaki at kakitira ng utak. They prefer to be ungodly. They prefer to do the things against the will of the Lord. Kasi nga, ganun sila mayayabang di ba? Maraming dahilan. Walang pagpapatawad. Kayo ba, Kahit na nagkamali yung nanay ni Yulo, hindi sapat para paratangan siyang magnanakaw. Nanay niya yon, and in the first place, may access siya doon sa account. Napakasakit para sa isang ina na tawaging magnanakaw. Ang hirap talaga yun, hindi ma-justify yun. Yung nagja-justify dyan, yung mga tao lang na hindi makaintindi at matigas ang puso at mayroon ding problema sa kanilang mga magulang at walang pagpapatawad at kabaitan na nananalaytay sa kanilang puso at isip. Magbago na kayo, matakot kayo sa Diyos. Ano po? Kasi yung karma, talagang automatic yan. Yung karma, babalik at babalik sa'yo yan. Sabi nga, di ba, whatever you throw up, it will come back to you. Kahit anong ingat pa ang gawin nyo.